Mga building nets giving Singapore vibes. Yan po ay nagsisimbolize ng sovereignty. Dinikit ng mga iba't ibang klase. And alam nyo ba guys, marble yung wall niya. Dito guys, area na to. Sa first floor, pwede. Napakadami mga spices na naman, no? Napaka-detalyado na siya. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po magsi-city tour na tayo sa Dushanbe and pupuntahan natin yung mga iba't ibang famous attractions dito. At tayo po ay nag-book ng private tour. Yes, opo. Actually, naghanap ako talaga ng mismong private tour para aside from safe tayo is also para may mag-guide sa atin at meron sa atin mag-explain sa mga different facts about dito sa Dushanbe area. Plus, meron kasing part dito sa tour na to na dadalhin tayo sa isang masarap na kainan which is Tajik Resto siya. At yun ang gusto natin para matry natin yung local food, okay? So, let's go! Bago ko makalimutan, ito pong tour natin ay ang halaga nito ay 100 USD or kapag kunyari ay somoni ang babayad nyo, 1,080 somoni yung mismong halaga niya. And kapag kunyari magbubook kayo dito, ito po yung mismong pangalan ng mismong agency, tajik.travel.agency sa kanilang Instagram. So, ayan, ito yung pangalan. Ayan po. And if ever, yan, mag-inquire na lang kayo kapag pupunta kayo doon. Kapag pupunta kayo dito. Medyo mahina na may boses ko kasi syempre nasa hallway tayo. Pababa tayo sa entrance. No, ito yung itsura ng mismong harapan ng mismong hotel natin. Ang ganda! Wow! Tingnan naman, meron dito ang charger ng car. Electric car. Labas tayo. Ah, paano? Ayan, ganyan. Ito. Is it okay? I will vlog. Vlog. Yeah. Okay, let's go. Okay, so dalawa sila na nandito. And let's go na. Yeah. Guys, yung tour natin ngayon, 3 hours siya. And tayo po ay ngayong oras, 10 AM. And magtatapos na after 3 hours. Super quick lang niya. And for me, sulit na rin siya at some point. Dahil tignan nyo naman yung daan dito. Para talaga siyang residential area. And wala nga sila ditong mga anong taxi, may fixed rate, ganyan. Pero may nakikita ko, ayan. Grabe. Hindi lang ako makapagsalita pero dito sa loob, mainit. Ganun. Tignan nyo, ito yung itsura dito. Madami pang ginagawa. Ayan. Tapos tignan nyo, ayan, meron pa tayo dyang roof deck. And tanongin natin kung ano pangalan ng ating tour guide. What's your name again? Sorry? Iftihor. Iftihor? Iftihor? Yes. Iftihor. Ang hirap guys. It's difficult to pronounce. Iftihor. My name is like Pride. You know? Pride? Yes. Ah, Pride. Iftihor. Iftihor. Diba? Iftihor ang name niya. And what's his name? Supon, he's our driver. Supon. Yeah. Supon and Iftihor. The short one is Ifti, yes. Ifti. Okay, Ifti. Ang hirap guys eh. Ayan. Parang it's giving Baguio vibes itong part na to. Ganon. Think meron sila dito parang sa ating Grab, Uber. Though ako wala talaga ako na-research. Do you have taxi apps here? No. Taxi? I mean apps, taxi apps like Uber, Grab, Yandex, like this, no? In only this one. Only the taxi like that? Yes. 1111. Oo, wala nga. How to contact them? Just call or call, okay. Stopping. O, diba? Call daw. Kaya lang, paano tayo magko-call? Ala tayong number, diba? Wow, look, ang engrande nito, oh. Yan ang first building na nakita natin here. Ito ba itsura ng mismo mga streets? Ayan. Diba? Yung mga building nets giving Singapore vibes. Ganda oh. Iba yung vibe na binibigay niya talaga guys. Super daming watawat ng Tajikistan here. Ayun na, mga nasa poste. Ayan. And about establishments, meron din. Guys also, kasi yung travel agency natin, sinabi gano'n na yung president ng Iran ay andito ngayon. So, aside from sa Tajikistan, hindi ko nahalata sinabi lang sa atin ng tour guide natin. Wait, zoom natin. Ito, yung part na to, ito yung flag ng Tajikistan at ito flag ng Iran. Wow, ang grande nito. Ito yung nakikita ko sa TikTok, guys. Napakasimple lang at walang katao-tao pero 'di ba? It's giving. So ngayon nandito tayo sa Ismail Somoni Monument. Ito ang great hero dito sa Tajikistan. Ayan behind me, makikita niyo siya, super laki guys. At meron mga bulaklak dito. Kaya lang medyo tuyo siya dahil malamig nga here. And ayan, tanungin natin ang ating tour guide kung ano yung mga facts dito. Pakikinggan ko muna siya and uulitin ko sa inyo after. Ito, Ismail Somoni, iisa lang daw 'yon, sabi ng tour guide natin. Actually, ito daw mismong statue na to, ginawa daw to noong 1999. O diba, kaedad natin siya. And makikita nyo, super wide ng complex na to. Ito guys, mismong statue na yan, may taas yan na 13 meters. Tapos doon sa pinakataas, ayan, makikita nyo yung golden crown. Ayun o.
Nakikita ba guys? Di ko alam kung nakikita kasi ang labo ng camera sa akin. Dito, sa mga paligid nito, ay makikita niyo merong mga bulaklak. Tapos may mga poste na inspired ng Tajik things. I-symbolize itong lugar na to ay unity and independence na kung saan kapag kunyari gustong maglakad-lakad daw ng mga tao dito sa Tajikistan is dito sila nagpupunta, ganyan. At sa harapan nito, makikita niyo mga iba't ibang establishments, government facilities, and yung mga vibe na binibigay niya. Guys, tingnan niyo, ang gaganda ng mga infrastructure. Itong lugar na to dahil located siya sa Dusty Square, okay? And yung Dusty Square, yun yung sinasabi ko sa inyo, parang sa atin, parang Luneta Park area na bandingan ng pamilya, ganun. If ever, tulad sa mga iba't ibang mga ganitong klaseng place. Sa atin din sa Luneta, di ba meron dito mga nagkalat na photographers, guys. Oh, though tayo, hindi naman na natin need yan. Though if ever kayo, kung kinakailangan nyo, meron kayong makikita dito mga photographers na nag-iikot-ikot. Tapos, yung mismong gold na nasa itaas na nakikita nyo na yan, okay, hindi ko napapakita yung ulo ko, yan po ay nagsisimbolize ng sovereignty. So, ngayon, ikutin na muna natin para mapakita ko sa inyo. Tinanong ko na kay Kuya kung ano yung mismong mga facts about ito sa mga building na to. So, ito pong building na to, ito yung mismong building ng famous telecommunication company sa kanila. And ito naman, old parliament yan. Though, hindi ko alam kung ginagamit pa yan, pero yun ang in-explain. Tapos ito namang mismong color white na yan. Yan yung new parliament, which is ang gumawa nito is yung mismong Chinese people, okay? So yun, kumbaga, ka-joint nila yung China dyan. At dito naman, mismong USSR era pa daw yan. Mismong Soviet era, ganun nakatagal. Nakikita nyo ba guys, yung nasa ulo niya? Yan pala, tawag dyan Taj. Tour guide natin, kaya doon naging Tajikistan daw yung mismong pangalan ng bansa nila. Dahil doon sa Taj na yan. So, crown, ibig sabihin nun. So, crown, country. At least, new knowledge sa atin yun. Tapos, sabi niya, yung stand daw, ibig sabihin stone. Kala kung ano una, land ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, crown stone to. Itong lugar na to. Sa likod ng statue, makikita nyo itong The Samanid State na map. And ayan, as you can see, ito po yung itsura niya. At yan, isa yan sa napakahalagang state before sa Tajikistan. Plus, ayan o, ito may itsura ng likod ng mismong pinuntahan nating statue. Ano natin dito yung National Library ng Tajikistan. And sabi ng tour guide natin, ito ang largest library sa Central Asia. And also, meron siyang 45,000 square meters na laki. O, diba? So, bago lang to. Hindi siya yung parang 19 kopong-kopong levels. Ganun. Kasi ito po ay binuksan noong 2012. O diba, bago lang. Kung medyo malapit yung titignan, hindi ko kasi malapitan. Pero, yung architecture niya, inspired po yan ng Tajik elements, yung mga yan. Per laki niya, meron siyang almost 10 million po na collection ng libro, periodicals, manuscripts, and other electronic stuff. Tajikistan, there's only few people walking. Why? Yeah. Yeah. Now, Yeah. like there's not crowded. It's not crowded. Crowded. Because now in Tajikistan holiday day. A holiday Yes, now. because it's not a lot of people here. Not allowed because there's the president of Iran is here. Yes, yes. Kasi guys, di ba nga sabi ko sa inyo kanina, yung president ng Iran nandito ngayon. So holiday pala, buti na lang nakakalibot pa tayo. Galing, sakto pa yung dating natin. Within na ating tour guide, tuwing summer daw, dito daw madaming tao. Pero ngayon, cold daw, kukunti. Ba't ganun? Ako lang ata may gustong cold. Here yung statue, makikita nyo dyan sa likod. Tapos, dito sa harapan, ayan, makikita dito yung national emblem nila, which is ito, ang tawag dyan, Emblem Square. At located lang siya dito sa mismong gitnang area ng Dushanbe. Itong area na to, nagsaserve to na parang venue, usually kapag Independence Day, tapos Parisian New Year or Navruz Day. O yung pupuntahan natin, walang katao-tao guys, like literally. One of the main reasons, I think, kaya kung bakit ganito, dahil sa lack of global awareness na parang travel destination, ganyan. Kaya, if ever, kung pupunta kayo sa Central Asia, I still advise na mag-drop by kayo dito sa Tajikistan, lalo na kung Philippine passport holder kayo, dahil visa-free naman po dito. Actually, kapag kunyari, Central Asia, ang iisipin nyo lang Kazakhstan, iisipin nyo lang Kyrgyzstan, iisipin nyo lang Uzbekistan, pero laging nami-miss out itong Tajikistan and Turkmenistan. Kaya yung Turkmenistan, medyo mahirap po magpunta doon. So maybe soon tayo pupunta doon, but now hindi siya part ng ating itinerary. Yan, yung itsura ng emblem. And as you can see, ito pong mismo emblem nila, merong mga iba't ibang mga parte na kung saan may meaning. So dito sa side na to, makikita nyo may wheat. Kasi napakadami daw wheat stuff dito. Tapos sa kabila naman, sa left side naman, merong cotton kasi napakadaming cotton din dito. Kumbaga, meron silang mga entire farm ng cotton, tapos ng wheat naman dito sa side na to. Tapos sa baba, dito sa bandang baba, ito, makikita nyo, meron
sadyang libro dahil madami namang libro dito sa Tajikistan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung National Library nila, di ba nga sila nga, may pinakamalaking National Library sa buong Central Asia, tapos may sun and may crown dun sa gitna. Wait, ito, ayan, crown. To be honest, hindi ako sugarcoat. Medyo, ano talaga siya, medyo parang iba yung feels here dahil talagang walang tao, guys. Like, ito so far, yung bansa na pinuntahan natin, walang katao-tao halos. Kasi nung nasa Brunei tayo, kahit paano meron naman eh. Kahit hindi siya ganun kasikat, meron at meron. Kahit kunyari sabihin natin, mga nakaupo dyan na parang 5 lang. Doon sa side na yun, 10, ganyan. Pero dito totally wala. Talaga. Yung mga naglalakad na nakikita nyo, photographer yan. Photographer na negosyo nila ganun. Tanong ko sa ating tour guide kung bakit ganito. Like talagang wala kasing katao-tao, guys. Ganyan, so nagtaka na ako, tinanong ko na siya. And sinabi niya, aside daw sa dahil nandito yung mismong president ng Iran, is yung holiday daw talaga nila ngayong January ay yung mga klase ng mga school boys, yung mga maliliit, sabihin natin siguro mga elementary, high school, ganyan, ay 10 days daw walang klase. Tapos kapag ka naman daw mga college students sa universities, ganyan, is 15 days to 1 month daw walang klase. Oh. So mga nasa bahay sila. De sana all mahabay bakasyon pag January. Andito ngayon tayo sa area na to na kung saan waterfall siya pero sarado. Grabe. Sayang na may punta natin kasi holiday eh. Kaya hindi bukas yung mga waterfalls, tapos hindi bukas dyan yung fountain. Ayun na, may mga fountains po dito. Ayun, makikita nyo. Ayun, sa part na yun may fountain. Now guys, andito ngayon tayo sa Rudaki Park. Ayan. And itong mismong park na to ay pinangalan ito sa kanilang famous poet, which is yun yung father of Persian literature. Pangalan niya, guys, is Abu Adala Rudaki. At itong mismo area na to, super lapit ito sa famous flagpole, which is yun yung pupuntahan natin mamaya. And before, yun yung tallest flagpole in the world, but now hindi na. Pero at least meron siyang record na na-break before. Naman, guys, oh. Diba? Super tahimik talaga here. Walang katao-tao. Again, isa sa mga rason din kung bakit ganito daw here. Dahil ngayon, cold weather. And usually kapag ganitong weather, parang less ang mga turista nila. Pero kapag ka summer, yun yung mas madami yung turista nila. So, hindi sila year-long, year-round merong mga turista. Meron lang talagang season. Nyo, lumapit ako sa statue niya at napakataas niya. Meron siyang taas ng 21 feet. Yung art na nakapaligid sa kanya, iba't ibang ano, guys, may styles, mayroong iba't ibang klase ng stone. So akala ko nung malayo pintura siya, pero hindi. Ang ganda ng details, oh. Ayan, oh. Dinikit ng mga iba't ibang klase. Kasi hindi siya yung parang pininturahan lang eh, oh. Ganda. Tapos ito mga tiles, ganyan. Ang mga nakikita natin ay na dinikit-dikit na akala natin nung una ay pintura. Yan po ay Tajik patterns and designs. Okay? Ganda niya, oh. Sa camera, nabibigyan siya ng justice. Now, let's move na sa next stop. Okay, so now, we're here sa new parliament dito sa Dushanbe, Tajikistan. Kumbaga, para magawa yung building na yan, nag-invest si China ng 230 million. O, diba? Tapos, guys, alam nyo, napakabago pa nitong building na to. Kasi ito, in-inaugurate ito noong July 5, 2024. At nagpunta din dito mismo ang president ng China na si Xi Jinping. Ayan, nakalapit na tayo. And alam nyo ba, guys, marble yung wall niya. Kapag nandito kayo sa labas, makikita nyo kung gaano siya kalaki. Diba? Alam nyo, dito ang napansin ko din, karamihan sa mga buildings, high-rise. Oh, wala akong nakikitang mga parang dalawa lang na floor, tatlo, ganun. Tignan nyo, guys, meron ditong Hotel Tajikistan. Kasi diba sa Kazakhstan may Hotel Kazakhstan, tapos sa Uzbekistan may Hotel Uzbekistan. Tapos nung una akala ko hospital siya, pero hotel yan, oh. I'm not sure actually kung bukas siya, but ilalagay ko dito sa ibaba if ever kung gusto nyo mag-check-in dyan pag nagpunta kayo here, kung magkano yung presyo. And also, mas magandang location to kasi katabi nyo na lahat ng mga tourist attractions. Okay, finally, andito na ngayon tayo sa flagpole area. Alam nyo, unfortunately, ngayon po ay hindi mahangin dito. Kaya yung mismong flagpole nakabagsak lang, ayan, no. But gusto kong ipakita sa inyo yung mismong itsura ng flagpole kapag kami hangin. Ito po, poink! Ayan yung itsura ng mismong flagpole. O diba, ang ganda niya sana. Kaya lang hindi natin mapipicture nung yung parang nagwe-wave-wave. At tulad ng sinabi ko sa inyo, ito po, noon, ito ang tallest flagpole in the world. Pero yung title na yun hanggang 2014 lang niya hawak. Kasi meron ng mas tall ngayon, which is yung sa Jeddah. Okay? So, since nakita nyo na itong mismo nasa Tajikistan, yung nasa Jeddah, ilalagay ko dito. Poink! Tallest
flagpole yan in the world, yung Jeddah. Guys, if iniisip nyo kung gaano kataas ito po ay merong 541 feet, okay? So, siya, 165 meters. As if ever, since hindi nga siya lumilipad, gusto nyo akong tanongin kung ano yung dimension ng flag, mayroon po siyang 30 meters na lapad and 60 meters na haba. Ang halaga ng mismong project na to ay $3.5 million at ang gumawa niya na isang US-based company which is Trident Support Corporation. Plus, ayan tignan nyo. So, ang tingin ko, parang punong-puno ng tubig yan. But, parang wala siyang ngayon. Lahat ng mga ganyan, lahat ng parang mga pa-fountain effect nila, lahat drained. Yan, nakikita nyo na yan na isang museum. Tapos ito, maliit na version ng statue ni Somon na nakakita natin noong first part. Tapos, alam nyo, yung mga infrastructure dito sa Tajikistan, hindi siya ganoon kaluma, guys. Like, kasi diba yung una, yung pinakita ko sa inyong new parliament, 2024 siya nagawa o natapos. Tapos, ito naman, 2011. So, hindi pa siya nga 19 kopong-kopong. Then, ito, in-inaugurate ito noong panahon na 20th independence ng Tajikistan. So, isinabay siya. Next up, isang National Museum dito sa Tajikistan. At again, ito po ay kasama sa ating tour. O, diba? For me, yung 100 USD na mismo bayad natin dito sa tour, parang okay na siya kasi karamihan included na. So, ayan po. Pumasok na tayo sa isang museum na first time natin makikita ang loob kasi wala akong nakikita so far sa internet. Wow! Ganda! So, ito yung mismong rates, kaya lang Tajik yung sulat, so hindi natin makikita. Ayan, meron! Kids under something. Wait, alang adult. Walang adult, guys. Ba't ganun? Walang adult na nakalagay. Participant. Merong mga discount yung participant of Great Patriotic War, World War II. Ay, ang ganda dito, guys. Tignan nyo. Ang bango din dito sa loob, Alam ako pwede daw mag-video. So, okay. Approved. Dito, guys, sa area na to. Sa first floor, pwede. Kaya lang pagpanik natin dun sa taas o pag-akyat natin, bawal sa mga president staff. Okay guys, tapos na tayo dun sa mismo National Museum and so far, napakadami ko natutunan. Like, in-explain doon yung ancient times ng mismo Tajikistan. Tapos in-explain din doon yung mga iba't ibang mga Stone Age, yung mga presidents history nila. Tapos yung mismo mga dynasties, ganyan. And so far, nag-enjoy ako. Actually, yun yung pinakamatagal ko na stay sa isang museum. Like, parang 2 to 3 hours tayo nag-stay doon. Kaya medyo, anong oras na like magto 2 PM na. Ang kinaganda dito, yung entrance doon ay kasama na din dito sa mismong binayaran natin and meron tayong tour guide doon sa loob ng museum. Tapos, after nun, since napakatagal talagang hindi huminto yung mismong tour guide, nagbigay na lang ako ng extra na bayad na 100. Okay? So, yun yung dinagdag ko na lang para kahit papano ay alam nyo na yun, ito, ilalagay ko na yung letter dito. Nahiya lang ako sabihin kasi syempre, para, you know. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa restaurant dito. Tajik restaurant siya. At ang tradition nila dito, bago kayo pumasok, maghugas kayo ng kamay. At naghugas tayo ng kamay at ngayon, umorder ako ng vlog. Pero kasama na yun dun sa mismong bayad. Tapos meron din ditong kurutom na tinatawag, which is yun yung sikat sa kanila. Kaya lang, hindi muna yun yung aking in-order kasi baka mamaya. Kasi ano yun, ang ingredients na nilalagay ko dito sa screen, meron pa tayong third leg and fourth leg ng mismo tour natin. Parang ngayon kasi parang medyo iba na yung na-feel ko sa chan ko. Ganon. So ngayon, vlog ang kakainin natin at ang sabi ng tour guide natin is dito daw kinakamay daw nila yung mga pagkain, which is sa atin naman sa Pilipinas, normal yun. Kasi nagkakamay din naman po ako sa Pilipinas. And yun, kakainin natin yung vlog gamit ang hand. Guys, sumating na yung order natin. Ito yung kurutom, tapos ito yung mismong vlog. So, ito, what's this?
Chaka. Shakarop. And this one? Yogurt. Yes, Yogurt. also Yogurt. Okay. And the bread. bread. And clove. Yeah. So how to eat this? I can use this or You can use you can. Okay. Is it okay to use a spoon? Yes. Sige guys, kumain tayo na may spoon para hindi ko pa kaya magkamay. Sarap. Sarap. Delicious, yeah? Actually, this is the second time that I ate this. I ate this first in Kazakhstan. Mas masarap to guys. In the Philippines, sarap means delicious. Daming serving ah. Sige guys, kumain tayo nitong puro to. Yan. So, I will just dip it. So, i-dip siya. It's good. Good, yeah? I thought it's sour, not sour. No. Hindi siya guys maasim. Akala ko maasim. I thought like the normal yogurt in the Philippines kinda sour. But it's not sour. Tapos para siya guys may spices ako nalalasahan. Ganun. And color pink kasi siya. Hindi ko lang alam kung ba't pink. Siguro carrots. Yan siguro yung nagpapa lasa sa kanya lalo. And guys, nakakalahati ko na yung mismong vlog. Masarap siya talaga guys. And dito hindi uso sa kanila yung merong ganitong kutsara. Dahil doon sa Spain. And talagang kinakamay lang nila yung mga pagkain dito. Tapos, hindi ko alam kung ano to eh. What's this? This circle. This. It's a nut. Nut. Yeah. Nut. Tapos meron akong lalatsahan na parang raisins. Okay, now nasa next stop na tayo, ang Mergon Bazaar. At ito ay isang parang palengke nila. And if ever kung naaalala nyo yung pinuntahan natin doon sa Kazakhstan na Green Bazaar, parang ganito po yun. Yan. Ganda naman. Grabe. Anong palengke lang sa kanila to pero yung itsura parang mall, no? Wow! Napakadami mga spices na naman, no? Tapos may mga nuts, may mga pistachio. Parang Green Bazaar talaga. Iba't iba. Parang curry, parang chili flakes, pepper. Grabe. Buti hindi ko naaamoy. Bago lang nito mismong bazaar na to eh. Na-inaugurate ito noong September 2014 lang. So, medyo matagal na siya. Pero, again, hindi siya 19 something. Itong Mergon Bazaar na to, ito yung tinuturing nilang main na market here sa city. Ayun na, may mga bilihan ng kape, may meat. Ang napansin ko dito, halo-halo siya. Hindi siya yung parang meron section ng fish, may section ng spices. Ito rice, di ba? Dito sa side na to, mga sabon, Mismo Mergon Bazaar na to, ginawa to guys to replace the Barakat Bazaar na luma. Ito ngayon yung bago. At ang ganda naman talaga. Tignan nyo, mga carrots para sa plov. Ginagawa na nila. So, not siya yung nilalagay sa plov. Sa mga lokal dito guys, like kumakaway ako sa kanila, tapos kumakaway back din sila. Yung Tajik spices, no? Actually, hindi ko alam yung mga iba dyan. Pero feeling ko, curry yung iba dyan. May paminta. Ito mga itlog, mantika, itlog ng pugo. Ayun, no? Kahit halo-halo siya. Like yung mga categories ng mga mismong tinda. Malinis. Oo, malinis siya. Tapos organized din. Ito guys, yung bread para sa puro to. Special bread. Salem. Batiin natin sila sa kanilang salita para matuwa. Mga fruits. Diba? Iba't ibang klaseng fruits. Mansanas. Lemon. Tingnan nyo guys. Andito na tayo sa isang part. Napakalaki pala nito at napakalawak. Diba? Wow. Ang laki. Guys, tignan nyo, mga tea pala yan. Different kind of teas. Yeah. Wow. Tea here is not whole. Like, it's, what do you call this? It's in a little pieces. Durog-durog guys. Tapos, ayun yung tinapay nila. Tignan nyo. Mga candy. Man yung area na to, puro mga sapatos na. Tapos ito mga damit, diba? Sinabing main siya, kasi halo-halo na talaga. Hindi siya tulad ng Green Bazaar na medyo maliit lang. Ito mas malaki. Green Bazaar yun yung sa Kazakhstan, ha? Okay guys, andito na ngayon tayo sa second to the last stop natin, which is ang Navruz Palace. Ayan, as you can see, napaka-engrande po ng mismong building na to at napakaganda din niya. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo. Itong ipapakita ko sa inyo ay originally hindi talaga to palace or hindi talaga to parang museum vibes, ganyan. Pero ito kasi ay noong una, ang plano talaga dito gawing tea house. Yes, tea house. Saan tayo nakakita ng ganitong kalaking tea house?
na parang palasyo talaga. O di ba? Itong mismong area na to at mismong lugar na to, nag-open ito noong 2014. Karamihan sa mga establishments, karamihan sa mga infrastructure dito, inaugurate ng 2014 or nabuo noong 2014. O di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Like, karamihan sa kanila, puro bago pa, ganyan, 10 years old pa lang. Hindi pa yung super ancient yung mismong vibe. Yung palace na to, meron itong 76,000 square meters, guys. At napaka-spacious ng hall sa loob niyan. And, of course, maraming decoration. Tingnan natin, pagpasok natin sa loob, kung makikita natin yung 12 or 12 grand halls here. Nilapitan nyo yung mga gamit or kung paano to ginawa. Puro mga marble, ganyan. Ayan! Wow! Grabe, entrance pa lang to ha. Laki na agad oh. Ang tea house to para talaga siyang palasyo. Diba? Tignan nyo yung mga ukit dito sa mismong pintuan. Napaka-detalyado masyado. And even ito oh. Ito palang hall yan na to. Actually ito isang hall. So mayroon pang 11. Diba? Sabi sa atin guys ng staff, ito lang daw yung mismong open sa public na hall. Yung iba for government, ganyan. Tapos sa taas, diba tulad ng sinabi ko sa previous vlog is andito yung mismong president ng Iran. Kaya sarado din to kahapon. Buti na lang, sakto ngayon tayo nagpunta. At ayan na may mga pagkain dito. Rented po yan. Yung mismong hall na to rented. Tapos ito may mga kakain dyan. Kasi nirentahan ng isang individual itong mismong lugar. Tapos tulad ng sinabi ko sa inyo, lahat po ng mga makikita nyo yung mga may ukit, ganyan, ay ginawa po ito ng 4,000 local artisans and craftsmen. So guys, ayun na yung flag. Nag-aano na siya ngayon. Nag-wave na. Wait, nakikita nyo ba? Wait, ba't hindi nakikita dito? Ayan, ito. Yung flag. Di ba kanina hindi yan nag-wave? Ngayon nag-wave na wala kasing ano kanina eh. Walang hangin. Oo, nabutan natin kahit paano. Tinutour tayo ng mismong staff dito. Buti na lang close siya ng tour guide natin, guys. Ay, parang ginto-ginto. Small meeting room. Meeting this room. one small mirror room for private talking. All is handmade. Ay, wow. Dito sa hall na to, hindi to open for public. And again, ang mga government officials lang ang nakapag-meeting dito. Mukhang painting lang, pero mosaic yan lahat, oh. Yung mga nasa taas. Mosaic. Mosaic. And also mosaic. Mosaic! Nasa isang hall na naman tayo. Yung chandelier nila napakalaki, napakadaming ilaw, nakakatuwa. Dito sa hall na to guys, andito yung President of Iran kahapon. Dito sila nag-eat ng dinner. So, Russia, Yes. Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and China. Another hall. Thank you. Thank you so much. Okay, so tapos na tayo. Doon tayo lumabas sa pintuan sa itaas. Hindi ko lang na-vlog yung pagbaba. Pero alam nyo, so far, napaka-engrande talaga ng mismong loob nitong Navruz Palace. And again, tulad ng sinabi ko sa inyo, originally, tea house lang siya. Pero naging palasyo siya at nag-serve siya as meeting halls ng mga government officials. Tapos nagre-rent dito yung ibang tao sa specific hall dito para sa mga kasal nila, sa birthday, ganyan. Diba? Dito kami ngayon sa bilihan ng pasalubong. Ayan, as you can see, daming mga iba't ibang stuff. Diba? Ayan, magnet, oh. Yeah. Ganda. Mga iba't ibang teacups. Wow. Yeah. Ito mga magnet. Actually, magnet talaga target ko. So, ito 10 sa money. Tapos ito, 20. Is mapatak siyang 100 isa. More than 100 pesos isa. Ito parang okay naman yung ganito, no? Okay, ito na lang yung bili natin kasi parang yung ganito, super flat lang niya. Ayoko naman ng ganyan. Gusto ko meron nakalagay na Tajikistan. And yun nga lang, medyo mabigat. Para siyang paso, ganun. Uy, tignan nyo. Ngayon lang ako nakakita ng talagang nagtitinda ng mismong Evil Eye. Evil Eye. 200 so money. 350 so money. Evil Eye. Evil Eye is very famous in the Philippines. This one, yeah. To control, to prevent
or to push away bad spirits, bad karma, bad negative vibes. Lahat ng bad nabanggit ko na. Dito tayo dinala ng ating tour guide sa building na yan, which is dyan po nagbebenta ng pasalubong. Yan ko sa Google Maps yung pangalan ng mismong area na to, Central Department Store yung name. Finally, andito na po tayo ngayon sa ating pinakahuling stop, ang Independence Park. Ayan, di ba? Ito yung sikat na merong parang posting ganyan na napakalaki. Itong park na to, ginawa ito para ma-commemorate yung mismong independence ng Tajikistan from Soviet Union noong 1991. Malapitin lang mismo nitong park na to dun sa pinuntahan natin sa unang part ng vlog na to, which is yung Flagpole and Rodaki Park. Napakalawak niya guys. And according sa ating kasama, ito po ay merong laki ng 30 hectares na kung saan dahil doon kaya siya yung isa sa pinakamalaking park dito sa bansa nila. Itong tower na to guys, para lang siyang yung mga pinupuntahan natin na tower na pwede kayong umakyat sa itaas pero kailangan nyo magbayad. Plus, sa loob niya meron kayong makikitang museum. Itong park na to guys, napakaraming tao dito lalo na kapag ka-Independence Day nila, which is sa September 9 yun. Tuwing September 9 rather. And dyan, meron dyan mga nakatayo. Tapos meron dyan mga nagpaparade. Meron dyan mga nagtitinda. Ganon. But again, sa Independence Day yun nangyayari. Hello to the vlog! Invite them to go to Tajikistan. Come to Tajikistan. He's shy. Come to Tajikistan, guys. Di ba guys, nahihiya siya. And ito po, meron po itong taas na 165 meters. Ang laki pala kapag lumapit tayo. Nung una kala ko, maliit lang. Ganun naman talaga pag lumalapit, mas tumatangkad at lumalaki. Ngayon mag-attempt tayong pumasok. And actually $7 papunta na sa itaas. Kaya lang, andito na rin naman kasi tayo sa Tajikistan. Experience na rin natin, di ba? Okay guys, so andito ngayon tayo sa Imam Abu Hanifa Cathedral Mosque. Ayan. Actually, ito yung biggest mosque sa buong Central Asia. And alam niyo, iba yung feels niya. Natutuwa ako. Kasi the last time na pumasok tayo sa ganitong klaseng mosque is sa Jakarta. Ako napanood yung Jakarta vlog. Then this one, mas malaki siya oh. Tapos ang ganda. I'm telling to my viewers that this one is grand and very the architecture is very good. It's marvelous. It's marvelous. Guys, so yung tour guide natin isasama tayo habang nagdadasal sila. Okay, so palabas na tayo dito sa mismong mosque and so far yun yung unang experience ko na may nakita akong nagdadasal at nagpaalam naman tayo kung pwede tayo mag-video dun sa loob and okay naman. And also gusto ko lang din i-share sa inyo na ito pong mosque na to kaya po nitong mag-accommodate ng up to 133,000 na worshippers. And dito po sa mismong mosque na to, nung ginagawa ito, collaboration tong project na to. Itong project na to ay in collaboration with Qatar. So, yung Qatar, yung sumagot ng 70% ng pagpondo dito and total cost nun is $100 million. Kaya siya grand. Diba? Ayan, bye-bye! If ever kung kayo ay Muslim po kayo, kung nanonood po kayo sa akin tapos Muslim kayo at pupunta kayo dito sa Tajikistan, pwede kayo dito magpunta. And also tinanong ko sa ating tour guide, bakit puro lalaki lang yun nandito? Sinabing ganon na yung mga babae daw kasi dito sa bansa nila hindi daw allowed magdasal kapag may lalaki. So yun ang sinabi. And maybe soon daw ay maging okay pero ngayon hindi. Yung mga babae daw usually nagdadasal lang sa bahay, ganyan. Kaya kung kayo po Muslim po kayo at lalaki kayo, pwede kayong
magdasal dito. And hindi ko alam kung rules yon in general. So if ever kung may Muslim po dito na nanonood sa akin, correct me if I'm wrong. Pero yun ang sabi kasi ng tour guide. Okay guys, so nakauwi na tayo ngayon and tapos na ang ating tour. And so far, alam nyo, akala ko yung tour 3 hours lang. Kasi sabi nila 3 hours lang daw, ganyan. Pero umabot po hanggang gabi yung mismong tour natin. Nakita nyo naman sa mismong previous clips. And so far, nag-enjoy ako. And I think sulit na talaga yung binayad ko kasi private tour siya. Tapos included na yung mga entrance fees. Tapos included na rin yung mismong driver, tour guide, ganyan. And lahat na included na. Wala na kayong babayaran. Ultimo yung lunch included din siya. And if ever kung tatanungin nyo ako kung magkano po ang bayad, sa USD, ang presyo ay 100 USD. Sa Somoni naman, ang presyo is 1080. 1,080 Somoni po yung mismong halaga. Though ako, ang ginawa ko ay nagbigay ako ng extra. So, hindi saktong 1080 Somoni yung mismong binigay ko. Baga, tip na rin, ganon. So, if ever kayo po, kapag ka po interesado kayong mag-book dito, at kapag ka pupunta kayo ng Tajikistan, ay pwedeng-pwede po kayong mag-book sa tajik.travel.agency. Ayan, doon kayo mag-book kasi super bait yung mismong owner. Yung owner nakausap ko at sumama pa sa tour, nakita nyo naman. Siya yung kasama natin doon sa mosque at tour sa atin doon sa mismong mosque. Okay? So, yun po. If ever, kapag interesado kayo, yung mismong WhatsApp number din ng mismong agency is ilalagay ko dito sa screen para makita nyo. Okay? So, yun lang naman. So far, i-rate ko itong mismong tour na 10 out of 10 kasi parang ito talaga yung pinaka-highlight ng Tajikistan na trip natin dahil personally, ito lang po talaga ang gusto kong makita din sa Tajikistan for now. Talagang Dushanbe area. And kapag kasi nanonood ako ng mga vlogs sa TikTok, ganyan, yun yung mga nakikita ko. Dahil yung mga mountain vibes naman dito is snow siya ngayon. And also, mga pang-ski, ganyan. At hindi naman tayo yun. I mean, hindi pa naman tayo ganung level na nag-i-ski. Kaya hindi natin yun pupuntahan, okay? So yun guys, if ever kung meron kayong tanong, is i-drop nyo lang sa ibaba. And also, kung gusto nyo akong tanongin, again, DM nyo lang ako sa akin Instagram account or sa Facebook page. Again, Ivan Digason po. So, yun lang. Thanks!